Dalawa ang napatay sa pagwawala ng isang lalaki sa Malabuyok, Cebu. Naaresto ang lalaki matapos kuyugin ng mga rumespondeng kapitbahay. Pero namatay siya habang itinatakbo sa ospital mula sa kulungan. Makibalita tayo kay Randy Gurion ng GMA Cebu. Ipinusas at ikinulong sa police station sa Malabuyok, Cebu ang lalaki ito kahapon ng umaga. Puno siya ng pasa at sugat sa katawan. Nagwawala ang lalaki kahit nasa loob na ng selda. Bago ito, inaresto kahapon ng umaga si Cristobal de Villeres matapos niyang magwala at mapatay ang kanyang tiyahin na si Salustiana de Villeres at isang babaeng kapitbahay na nakilalang si Leonela Paro. Ayon sa mga saksi, nakasalubong ni Paro si de Villeres habang naglalakad sa kalsada. Sa di pang malamang dahilan, pinaghampas daw ni de Villeres ng pala si Paro hanggang malagutan ito ng hininga. Gaistoryahanay pa kung nakadiyot sila, din pagtalikod sa tigulang ritsog hapak sa likod. Doon na raw umawat ang tiyahin ni de Villeres pero maging siya pinatay ng kanyang pamangkin. Matapos ito, pinagtulungan na ng iba pang kapitbahay na awatin at bugbugin si de Villeres. Nagtamo siya ng maraming sugat. Hindi siya agad nadala sa ospital dahil sa patuloy niyang pagwawala sa kulungan. At kinahapunan, nakita siyang hirap sa paghinga sa loob ng silda. Dead on arrival siya sa ospital. Dito siya gi-entertain siya dito, gipapaniuto ni kuan siya ni ako siya gibati kuno siya ang lawas, di siya mukaon. Hindi pa tiyak ang ikinamatay ni de Villeres. Isa sa ilalim ang kanyang labi sa autopsiya. Bago siya namatay, inamin pa niya ang nagawang krimen. Why did you kill your aunt? I care already. Huh? I care already. Why? Because he tried to kill me. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang kanyang mga kaanak. Palaisipan pa hanggang ngayon kung anong motibo ni de Villeres. Randy Gurion, Nagbabalita, Pilipinas.